Akala ko ba mayroong pag-uulat? Bakit binitbit pa rin yan? Ilang kaanib ng Iglesia ni Cristo niyang inargabyado? Bakit binitbit pa rin yan? Hindi ko pinangungunahan ang inyong pasya. Gusto ninyo yan eh. Pero napakarami na pong inargabyado yung taong yan. Pero bakit ninyo yan pinasyahan pa rin? Napakarami ng sumbong. Ako nakatikim ako ng siyam na bala dahil sa pagtatanggol ng mga kapatid. Pero pagdating sa isang ganong tao na yan, kapatiran ninyo, dahil hindi po ako iglesia. Hindi po ako kaanib ng iglesia. Pero sinasabi ko lang, mahal ko ang mga kaanib niyan. Kasi ginagalang yan. Tinitingala yan. Pagtatanggol sa mga kapatid. Pero itong Damasco na ito, napakaraming inargabyado yan, binitbit pa rin ninyo. Anong dahilan? Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at diisnabin. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Wawakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka na tulong agad-agad may aksyon. Bigwas. Anong oras na? Ang oras po natin mga kabigwas, alas 10:25 na po ng umaga. Tuloy po tayo kagad. Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa Baloktot Bigwas ni Tommy Abile. Lunes hanggang Biyernes sa DWOKFM 107.9 ang Bigwas Station. Okay, mga kabigwas, magandang umaga po sa lahat nating taga-subaybay. Lalo na po sa 66 na mga barangay sa buong Puerto Princesa City. Ganon din po sa 23 mga bayan sa buong lalawigan ng Palawan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po? Mainit masyado ang isyu ng politika, kaya malapit na po ang paghuhukom ng bayan. Huhukuman natin ang mga nararapat na magiging opisyal o mamumuno sa atin pong lalawigan at mga bayan. Mga kabigwas, ay binabati ko rin ang lahat nating mga taga-subaybay dyan sa ibang bansa. Saan ka man pundako sa buong mundo, kami po'y bumabati sa inyo. At yun namang mga nakikinig po sa DWOK 107.9, DWOK 107.9 FM. Yan po ang Bigwas Station. Ako po'y bumabati sa inyong lahat. Lalo na po't nalalapit na po ang halalan. Ano man po ang mga kaganapan ay maaari po ninyo kaagad na isumbong dito sa aming himpilan. Andito po sa aming himpilan, maaari nyo i-text para ma-counter kaagad ng ating mga correspondent. Ang amin pong hotline mga kabigwas, ang amin pong hotline ay sa Smart. Sa Smart po ay 0930-325-7881. Yan po sa mga nakikinig. Bakit mahina ito? Anong nangyari? Ba't humina? Ba't biglang humina? Okay. Okay po mga kabigwas. At atin pong ulitin na doon sa mga nakikinig. Sa mga nakikinig, atin pong ulitin ang atin pong hotline 0930-325-7881. At sa Globe naman po mga kabigwas, sa Globe naman 0915-520-6304. Yan po ang atin pong mga hotline.
ano man po mga pang-aargabyado ng mga siraulong mga politiko, ay inyo po kagad ibigay o i-message ninyo sa amin, sa himpilan namin para mapapuntahan kagad natin ng ating pong mga reporter. Mga kabigwas, ang atin pong topic ngayon, ang topic po natin ngayon ay isang opisyal ng iglesia, ng isang kongresyonal, si Bak. Yan ay idugtong wala isang opisyal ng Iglesia ni Cristo. Yan. Ay ng isang kongresyonal ay nasibak. Yan, nasinibak na. Yun, umpisa na. Yan ang sinasabi natin Sa bagay, ang pangalawa po mga kabigwas, ay ang pangalawa natin ay lakson pinagkatiwalaan pa din ng mamamayan. At ang pangatlo, MNLF. Sa Palawan, suportado si Congressman Hagidorn. Suportado si Hagidorn bilang congressman. Ayan Okay, atin po yung tatalakayin ngayon mga kabigwas. Pero bago ang lahat, kung mayroon mang mga opinyon, yung mga mensahe atin unahin bago tayo magtatalakay mga kabigwas. Ay atin po mga nang binabati yung mga nadadaanan natin lalo na po dyan sa mga taga Brooks, taga Espanyola, mga taga Quezon, taga Nara. Yun magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ay talagang sila po ay nakasubaybay lagi sa ating pagpipilian. Maraming salamat po mga kabigwas. Okay, atin muna pong tatalakayin ngayon Tatalakayin natin ngayon ito pong unang topic natin mga kabigwas. Ang una po nating topic ngayon, medyo masilan pero wala tayong magagawa talaga namang ganon. Sa Iglesia ni Cristo po kasi, mga kabigwas, yan po ang relihiyong tinitingala ng lahat ng mga politiko. At marami ding mga politiko na naghahanap ng maging tulay nila diyan para ma-endorse o ma-endorso. Bagamat pagdating sa mga matataas na opisyal, ay ang nagdidesisyon na diyan yung pinakamataas na rin. Lalo na pag sa presidential. Oo. Pero magmula doon pababa, mayroong kanya-kanya itong mga politikong naghahanap ng padrino. Alam nating napakatino na relihiyon na yan. Napakatino tinitingala ng mga politiko at ng lahat. Tinitingala po yan. Bagamat hindi po maiiwasan na mayroong mga isyo. Kaya nga may disciplinary agad. Sa bagay mga kabigwas, kung atin pong isipin, sa panahon nga ni Kristo, sa kanyang mga tauhan, Panginoon na mismo, may tauhan na, siya na ang leader, mayroon pang Judas. At ang kanyang alagad ay 13 lang. Ang alagad ni Kristo 13 lamang. Sa 13 mayroong isang Judas. Katulad yan ng binanggit doon sa Kapitol na mayroong Judas diyan na tumatakbo ngayon. Yung sinasabi nilang Judas, ayan. Si ano? Sabi nga ni gobernador noon Yan si Onsoy. Yan yung Judas dito. Kumbaga, tumatakbo si Onsoy pa naman ngayon na vice governor. Kumbaga sa panahon ni Kristo, mabuti nga kung governor, ilan ba ang kanyang kanyang board member? Ang kanyang board member ata 10 or 12. Ibig sabihin kung abot man ng 12 yan, 13 din. Ibig sabihin mayroon talagang isang Judas. At yung ang itinuro ni Governor Alvarez na Judas ay si Onsoy at saka Acosta ba yun? Sa makatuwid mga kabigwas, sa panahon ni Kristo uso ng Judas,
Panginoon na mismo yun. May mga Judas. Kaya ngayon, may mga Judas pa rin. Kahit anong linis at tinitingalang relihiyon ang Iglesia ni Cristo, mayroon pa rin mga Judas. Kaya nga mayroong paglilinis ang Iglesia ni Cristo. Kasi, bakit? Kung si Satanas napakagaling manulsol, magaling manuhol. Di ba? Kaya nga, magaling mga ako, kaya tinan mo, natukso yung unang tao sa mundo. Kasi si Satanas magaling manlinglang. Hindi, ang ibig sabihin nito, mayroon palang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo na nalilinlang pa rin. Ibig sabihin, kulang pa sa pananampalataya. Kasi nalilinlang pa. Nasisilaw pa. Kung ganon. Ano kayang mga kinasisilaw? Pangako? Ano ba? Pakisama? Iniiwasan po natin, mga kabigwas, na magkaroon ng negatibo ang isang katawan o yung sinatawag kasi katawan ay isang kongresyonal. Ang kabuuhan kasi niyan, yung kawan na yan, ang Iglesia ni Cristo ay isang banal. Iniiwasan natin na magkaroon ng kulay. Bagamat wala pang mga politikong lumantad na sila ay nagbayad sa opisyal ng iglesia para sila'y bitbitin. Wala pang isa ni isa. Bakit? Baka mayroon namang namamagitan. Oo. Tsaka natatakot din, maglalantad sigurong iba. Okay na sila, maglalantad na sila kung ayaw na pasok sa larangan ng politika. Magsalita sila, ganito ko ibinigay po yan, yung perang yan, ganito. Pero wala hanggang ngayon Mayroon akong nalala, yung congressman ang nabutas. Na mayroong nang hihingi sa kanila, nangako na ganitong halaga, ay nakipagtagpo. Binigay, nagdala siya ng pera pero pina-entrap niya. Pina-entrap para ipahuli. Anong layunin noon? Para linisin din ang pangalan ng iglesia. Dahil maraming gumagamit sa pangalan ng iglesia na pinagkakitaan din ng iglesia. Hindi lang yun sa porket kaanib. Sabi ko nga sa inyo, mayroon din kaanib na sisilaw din. Hindi natin alam kung ano man pangako o pakisama. Kaya ngayon mga kabigwas, ayon sa aming source ngayon, hindi lang isa pala ang nasibak na sa isang mga kongresyonal. Ibig sabihin nagkaroon ng kulay yung kanilang pasya. Kasi ang mag-i-endorso naman dyan magmula doon sa kanilang kongresyonal, diretso doon sa pinakamataas. Ngayon kung sabihin nga nila, hindi ko ma-impluwensyahan yung nandiyan sa ibaba Di doon sa nasyonal, doon ko sila impluwensyahan. Sa totoo lang, makapangyarihan talaga ang pera. Sino man ang nagpasya niyan, masasabi ko lang sa inyo, kakarmahin din kayo. Maniwala kayo kung sino man. Yung napasyahan ninyong mali, na hindi ko kinukontra ang inyong pasya. Inyo yan Pero sa aming pagkakaalam, may pagkakamali. Bakit? Maiisip ninyong may... Ito lang si Elgin Damasco dito sa Puerto Princesa City. Si Elgin Damasco na broadcaster na katulad ko, na puro dakdak lang at puro yabang, maraming kaanib ng Iglesia ni Cristo ang inargabyado niyan. Pero bakit binitbit pa rin hanggang ngayon? Sa makatuwid, pwede palang mga argabyado ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Akala ko ba'y may pagtatala? Akala ko ba mayroong pag-uulat? Bakit binitbit pa rin yan? Ilang kaanib ng Iglesia ni Cristo niyang inargabyado? Bakit binitbit pa rin yan? Hindi ko pinangungunahan ang inyong pasya. Gusto ninyo yan Pero napakarami na pong inargabyado yung taong yan. Pero bakit ninyo yan pinasyahan pa rin? Napakarami ng sumbong. Ako nakatikim ako ng 9 na bala dahil sa pagtatanggol ng mga kapatid.
Pero pagdating sa isang ganong tao na yan, kapatiran ninyo, dahil hindi po ako iglesia. Hindi po ako kaanib ng iglesia. Pero sinasabi ko lang, mahal ko ang mga kaanib niyan. Kasi ginagalang yan. Tinitingala yan. Pagtatanggol sa mga kapatid. Pero itong Damasco na ito, napakaraming inargabyado yan, binitbit pa rin ninyo. Anong dahilan? Kaya mula ngayon, sabi ko nga may lumusot lang itong mga sinasabi kong mga binibigyan ko ng komento tapos binuboto pa rin ninyo. Hindi na ako mangunguminto. Pinangako ko yan. Mga ingot pala kayo sa kabila ng aking mga paglalahad ng mga katiwalian. Yun pa rin ang inyong ibuboto. Di sasama na ako doon sa kasamaan kung gusto ninyo. Total, bibit-bitin na lang naman din nyo ako. Ako po ay hindi po ako kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero ginagalang ko po yan. Dahil karamihan sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, mga kaanib dyan, hinahangaan ko ang reliyon na yan. Kaya ngayon mayroong mga nasibak na mga kongresyonal, opisyal ng kongresyonal. Nagpapalin lang kayo, napakaganda naman sana ng doktrina ninyo. Pero bakit kayo pa mismo? Kakarmahin din kayo. Sana yung mga ganong klase ng mga opisyal, hindi na dapat bigyan ng tungkulin. Kasi ang iba dyan, sasabihin na lang namin, ay okay lang matiwalag ako, balik loob na lang ako. At least nakinabang na. Kapag nagbalik loob, huwag na ninyong bigyan ng katungkulan yan. Mapanganib. Itong si LG, napakaraming pininsala nito. Isa lang ang aking sinasabi. Isa lang ang aking isinalarawan na itong taong ito napakaraming inargabyado. Kaya ngayon ako makikiusap ako sa mga supporters ni Hagidon. Kung totoong 50 mil kayo o 60 mil, huwag ninyong iboto si Damasco. Lahat ng mga kalaban, itong mga pinagsisiraan itong Damasco na ito, huwag ninyong iboto. Para makita natin kung ilan ang boto ng sumuporta sa kanya. Nakakasama ng loob po yan, mga kabigwas. Kaya pala, kung gano'n na lang, kung baga sabi nila, makisakay na lang tayo. Makisakay na lang tayo sa agos. Kung saan ang agos ng tubig, sakay na lang tayo. Paano ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid? Paano ang kanilang karapatan na inargabyado? Dapat sa inyong mga nagpapasya dyan, pinag-aralan ninyo ng husto. Ngayon kung ano man yang dahilan kung bakit napasyahan ninyo, parang hindi ka panipaniwala na udyok ng itaas ng kataas-taasan ng parang hindi ako makapaniwala na udyok ng Espiritu Santo yan. Bakit? Bakit? Hindi ako makapaniwala. Paano? Nakita mo napakaraming mga inargabyadong taong yan? Pinasyahan pa rin? Wala talaga. Sabi rito, ayun, ito ha. Mamaya na po ha. Sige. Ito. Okay po, mga kabigwas. Bigwas! Mamaya Bigwas! ko na po kayo sasagutin. Babasahin ko muna. Ito pong mga komento ng mga nanonood sa atin. Ito. Galing kay Domingo. Po, Brad. Ingat parati. More power to you. God bless your station sa station ninyo. Jerry Feld, inindorso ng iglesia, inidoro ng Katoliko. Kasi ako na sa totoo lang, ako nakikiusap sa mga supporters Supporters ni Byron. Total, binitbit ka na rin na Byron. Pakiusap, sabihan mo ang lahat mong mga supporters, huwag nilang iboto si Damasco. Ganon din sa hanay, sa mga supporters ni Hagidon. Huwag iboto si Damasco. Para makita natin at hiyain ang mga sumuporta niyan.
Kita nyo, pero pag oras nanalo yan, hindi na nyo ako magririnig dito manguminto. Marami akong binitawan dito. Sayang lang laway ko sa inyo. Ipaglalaban ko kayo hanggang huli, pero pag gano'n na maglukuhan na rin. Hindi na. Anton David, DJ Morning Sir Tom. Gina Dante, good morning Sir Tom. Ako si GC. Good morning po Sir Tom. Dito po sa Araceli may nagbigay ng pera tag 10,000. O kita mo? Kasi ang demonyo makapangyarihan, mapera yan. Kaya lahat ng mga gagawin nila lahat, sa Brooks nga ngayon, 3,000 daw bigayan ngayon eh. Di ibig sabihin, hindi naman ako naniniwala na pera-pera din doon sa iglesia na nabigyan nila. Hindi rin ako maniniwala niyan. Kasi napakayaman ng iglesia. Pero ewan ko lang, doon sa mga opisyal na nabubulag-bulagan. Kaya nga mayroong mga paglilinis sa kanila eh. Kaya nga may pagsibak. Kaya kita mo, may mga opisyal ng kongresyonal na nasibak. Ibig sabihin po yan, mga district minister po nila yan. Yan mo makikita na may pagdidisiplina ang relihiyon na yan. Bagamat marami lang din hudas. Cordoba Ruin, Ojok ni Santa Claus yan, Sir Tommy. Sa totoo lang, nakakaano eh. Si Damasco, napakaraming inargabyado. Ulat, report. Hinayag ko na lahat-lahat. Binitbit pa rin. Ngayon, hindi, sasabihin nyo ako, bakit? Dahil hindi na gusto mo, nasunod yung gusto mo, ikaw ang, kami na ang mali. Hindi po. Sinabi ko naman eh, lahat pwede na kahit sino dyan pwedeng iboto. Huwag lang yan dahil yan ang nangargabyado ng kapatiran ninyo. Pero bakit pinasyahan ninyo yan? Ilang kapatiran ang sinubaybayan ko? Kailangan ko pa bang isa-isahin? Pero pinasyahan pa rin ninyo. Hindi ako nangunguna sa inyong pasya, gusto ninyo yan eh. Pero ibig sabihin, parang lumalabas dyan, wala kayong pakialam sa kaluluwa ng inyong mga kapatid. Hindi ninyo inaayos. Kahit na argabyado na ang mga kapatid nyo, wala kayong pakialam. Anong dahilan? Ito, si Gina Dantic, maraming pakulo na ginagawa. Bakit kaya nauso na ang ID tapos may 500? Anong ibig nito? Mayroon. Nagkalat na dito ngayon eh. Mayroong mga movement, may mga parang ATM, na mayroong nga kay Acosta, mayroong kay ano. Ang dami. Tapos pwedeng ibili doon sa mga mga tandi ng apelyido, mga grocery. Dalhin mo doon, may laman na yan. Hindi yan sa bangko makukuha. Parang cash card yan. Pero kung matalino kayong mga botante, kung matalino kayo, pakisamahan ninyo. Pero wag ninyong iboto yan. Dahil yung mga namimili ngayon ng boto na yan, yan ang mangungurakot sa ating bayan. Jerry Feld, ito, si Larcy Ann Liansana, dito sa San Vicente, Palawan, 500. Kita nyo na? Jerry Feld, alam mo, sa totoo lang, nakakadismaya. Jerry Feld, anong sabi ni Jerry Feld? Ano ba talaga ang sukat ng tarpaulin sa kampanya? Bakit yung tarpaulin ng Punas, Lunas 4, apat na bisis ang laki sa screen ng mga sinihan, lalo na yung sa SM. Si Brian Yamsuan ang first nominee niyan. Kilalang kilala ako ni Brian Yamsuan mula talampakan hanggang ulo. Malakas si Brian. Sir Brian, malakas ka dahil malakas ka sa kumilik. Dahil hindi question yung lunas mo. May sabi nga natin eh, mayroong okay na yung lunas kasi sa sagip, parang yung sagip parang mamamatay ka na. Lunas na yun. Tapos kalingain ka. Larry Ann Liansana, basta may green card ka, may 500 ka. Kung wala kang card, di ka bigyan. Okay, pakiusap natin sa mga may green card.
Pakisamahan lang ninyo pero wag kayong magpa-impluwensya. Wag ninyong iboto yan. Pag sinabi lang nalaman namin, hindi totoo po yan. Mayroon silang pangontra ngayon. Malalaman namin dahil doon sa inyong presento, 100 kayo, lahat yan binayaran ko. Huwag kayong maniwala lahat mababayaran dahil may mga leader ang kalaban doon. Kaya wag ninyong iboto yan. Ngayon pag sinabi niya, malalaman namin yan dahil bayad na lahat yan. Pero ang bumoto, 10. Sabihin niyo kagad kapag kayo kinausap, sabihin niyo, ay ako bumoto talaga sa'yo. Kahit hindi ka bumoto. Sabihin niyo kagad, ay ako bumoto. Ay 10 lang yun din eh. Ay kasama ako doon sa 10. Ganunin ninyo. Kasama ako sa 10. Ngayon may yung 90 nakausap nila. Bakit 10 lang yun? Ay basta ako, kasama ako sa 10. Hindi naman pwedeng magreklamo yan. Pwede silang hulihin yan eh. Vote buying yan eh, mga ungas. Kaya hindi yan pwedeng magreklamo. Hindi yan totoo. Kaya huwag kayong matakot. Sino ba yan silang mga demonyo na yan, katakutan na yan? Lahat yan mamamatay! Ako si JC. Sir Tom, yung mayor dito na babae, grabe manira. Sa ex-running mayor, Balad Beronyo, yung pagbagyo, wala nang ginawa, walang gawa. Parang ganun din dito sa Araceli. Ganun naman talaga karamihan eh. Ito, si Cordoba Ruin, hindi Espiritu Santong nag-udyok niyan. Udyok ng golden gift yan. O kaya kanyang ipinagpalit ang kanyang tungkulin. Ipinagpalit sa isang pinggan na pagkain ang kanyang tungkulin. Ganon kabugok. Hindi. Naaralan ka naman sana, official ka pa, pero ba't naggaganon? Dorsky Dagas, Muskera Padon. Idol, sa totoo lang, pwede tayong magtanggap ng 500 pero di sa 500 lang buboto. Di ilang buboto ko sila, di ko sila ibuboto. Real talk, Mian, Idol Tommy Abili. Salamat po. Ako si GC. Dito po sa Araceli, namigay na po na yung Dinsoy. Sir Tom, 500. Ay bawat kamay nga, 500 eh. Nakarating na sa akin, bawat kamay, 500. Eh hindi naman daw dati ganun yan. Sa totoo lang, ang lahat ng pasya ngayon, parang kung alin yung tingin ko, parang mga lahat yun na nagiging, isa lang ata ang matino doon, yung anghel, isang anghel lang ata ang matino na napasyahan. Karamihan magmula dito sa Puerto hanggang doon sa mga provincial, mga congressman, parang sa tingin ko sa totoo lang, isa lang ang parang halos lahat na doon demonyo, tapos hindi kasama mga councilor ha, sa mga ano lang. May isang councilor lang akong tinututulan, yang si Damasco. Pero maliban doon sa iba, matitino na yun. Okay lang naman sa akin kahit sino. Pero magmula doon sa taas hanggang ang pasya, parang isa lang ang matino na tikita ko. Si Hagidorn lang. Kasi karamihan na napasyahan. Parang sa tingin ko, parang hindi talaga Sa bagay, ang kapasyahan ay para sa tao. Oo. Larsian, Liansana, tama. Ipaglaban natin ang tama. Huwag tayong padadala sa 500. Tanggapin ang bigay nila tapos iboto ang may malasakit sa bayan. Yan ang mga prinsipyong hinahanap natin. Inaabangan nila yan. Pag lumusot daw ang kanilang amo, inaabangan nila tumahimik na raw ako. Huwag na raw akong mag-broadcast, huwag na raw akong mangomentaryo. Pwede ako mag-broadcast pero hindi na komentary. Sa akin naman, pabor. Sa totoo lang, binitawan ko yan eh. Dahil sa kabila ng aking ipinaliwanag sa inyo kung sino itong mga tiwali na ito, binuto pa rin ninyo, ay ibig sabihin, ay panay sumbong ninyo. Sumbong dito, sumbong doon. Pagkatapos, pag kayo inariglo 500 lang, babaliktad na kayo. Di parang ako ang pinasubo ninyo. Ay di hindi na. Susunod hindi na ako mangomentaryo para hindi din kayo makinabang sa 500 piso.
Jerry Peg, nasapian na ng masamang espiritu ang iglesia. Malupit talaga ang kapangyarihan ng nuno. O natalo ng mga demonyo. Hindi naman lahat. Yun lang yung sinasabi nating mga opisyal na na-impluensyahan. Kim Baluntong, good morning Sir Tommy. DJ Lovers Ostares, ako kahit green card, tatanggapin ko. Kasi may 500, pero pagdating ng halalan, white card ang ibibigay ko sa baluta. Blank! Tama! Nakakataas ng blood pressure itong ginagawa nila. Diba? Kaya nga ako tuloy sa totoo lang, pagdating sa kaya tuloy yung mga mamamayan na iba, tuwang-tuwa at nanatili ang kanilang paninindigan kay Lacson. Si Lacson kasi po, mga kabigwas, mayroon pong paninindigan. Mayroon. Alam mo yan, si Lacson, nung unang takbo niya, naalala ko talaga, magkasama kami niya nila ni mga taga-Abante. Yan magkakasama kami nila ni Richard Salazar. Kakasama, driver ko pa si Richard. Ngayon, kayaman-yaman. Ako ang reporter, galing kami, pinadala kami ni Danny Coral diyan sa Valenzuela. Talagang may paninindigan. At saka hindi naman ninyo talaga masisisi ang iba si Lacson. Hindi niyo masisilip na mayroong bahid korupsyon. Dahil sa ilang taon niya nakaupo, wala kang masilip sa kanya na nangungurakot doon sa kanyang wala. Ay, yung ina-involve doon sa sinasabi nilang semento, doon sa Subic. Di ba sa anak niya yon, hindi naman, nagnegosyo lang din yon. Bakit pinayagan? Di ba? Kaya pagdating sa korupsyon, yung pagnanakaw sa kaba ng bayan, walang masilip kay Lacson. Hindi kumukuha ng pork barrel yan. Kaya yun mga tao ngayon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kanilang tiwala. Lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Kaya bakit ka magdududa pa? Sabi ng mga residente dito, ng mga mahihirap. Sabi niya kami, mananatili kami. Bahala na kay Lacson. Dahil sabi rin kasi din kani Bigwas kasi, Lacson. Yun lang naman ang sinasabi ko. Yan po ang nangyayari kasi sa pangangampanya ni Lacson. Imbes na rally, tuloy-tuloy ang kanyang kampanya. Bahay-bahay, town-town, meeting. Ganon ginagawa niya. Para bang tuloy-tuloy din dito. Kaya nga, malayang makapagtanong ang mga botante sa kanyang harapan. Hindi na talaga kailangan pang magkakaroon pa ng big rally. Wala na. Kasi talagang siya ang mismong lumalapit. Kung ganon po mga kabigwas, ang iba kasi dyan, mind conditioning na lang para talagang lumakas. Walang pagkakaiba yan. Kaya katulad ni Damasco, kaya siguro nakondisyonan niya yung mga ibang isipan ng mga kaya binitbit. Pero ako, sinasabi ko na sa inyo, wag talaga nyo iboto yung Damasco. Pero kung Lacson lang, edi iboto nyo. Kaya naman ang iba dyan, takot kay Ping dahil nga siyempre si Ping istrikto yan. Kung anong istrikto ni Duterte, may istrikto yan. Sa totoo lang siya ang may niya ng ganun Kanya yan. Yung Tikom, ibig sabihin nung una kasi yan, hindi yan kay Duterte. Ang unang-una niyan kay Lacson yan. Yung pagtitikom ng kamay. Palatandaan yan, kamay na bakal. Yan yung palatandaan noon, nung tumakbo si Lacson. Kaya nung irehistro ko ang Bigwas, ito naman ang ginamit kong sign. Kaya pangalawa ako sa gumamit ng sign na ganito, ibig sabihin may paninindigan. Nung tumakbo si Duterte, ginamit din niya yung ganon. Pangatlo si Duterte, na gumamit ng kuyom. Yun po ang totoo. Kaya, ang mamamayan, wala silang masisilip na katiwalian kay Lacson. Kaya ganon pa rin ang tiwala ng mamamayan. Kaya titingnan natin sa darating na halalan, mga kabigwas. Okay. At habang tinatalakay natin yan, maraming mga iba't ibang mga grupo ang mga sumusuporta sa iba't ibang mga politiko. Naiiba naman
itong MNLF. Itong MNLF na ito nasa private plane kasi siya ngayon kinausap ko na. Ang usapan namin, interviewin ko siya ngayong itong oras na ito kasi ihahayag niya, sasabihin niya na ang suportado ng MNLF ay si Congressman Edward Hagidorn dito sa Palawan. Mamaya, sabi niya, paglapag ko, galing sa eroplano, tawagan niyo ko uli. Kahit na lang yung boses ko na lang. Ang interviewin niya, na lang, sabi niya, kahit sa live, interviewin niyo ako. Tahasan kong sinasabi na suportado namin si Congressman Edward Hagidorn ng buong pwersa ng MNLF. Yan ang hinayag ni Gobernador. Ano apelyido ni Gobernador? Nakalimutan ko, mamaya mapapakinggan ninyo yan. Po-post po namin yan. Sabi pa nga niya, hindi lang Palawan dahil hinangaan namin yan. Si Edward Hagidorn. Buong Pilipinas, walang hindi nakakilala kay Edward Hagidorn. Suportado ng buong pwersa ng MNLF si Hagidorn. Bigwas! Bigwas! Kaya wag na kayong mangarap pa kung sino-sino man yung nangangarap pa. Ha? Suportado na ng iglesia, suportado pa ng MNLF si Hagidorn. Bigwas! Bigwas! Patino naman yan. Pero dito naman sa South, mantakin mo, nabit-bit yung mga, sabi ko nga hindi ko malaman Kaya kung ako, gusto ko manalo dyan, salbami na. Salbami na. Bigwas! Bigwas! Huwag lang lumusot. Yung mga tiwalit na yan dyan, isalbami na ninyo. Oh. Bigwas! Bigwas! Pagka-gobernador, may mga nagsabi, paano pagka-gobernador? Sino ibubuto mo? Sa akin, ipanalo ninyo si GTR. Walang problema yun. Bigwas! Bigwas! Ipanalo ninyo. Total, malakas naman siya Ipanalo ninyo. Ako gusto ko manalo rin si GTR. Para hindi na siya tago ng tago. Kung mananalo si GTR, ilalantad niya ang sino talaga ang mastermind ng pagpatay kay Doc Ortiga. Kaya gusto ko siya manalo. Ipanalo ninyo. Bigwas! Iboto ninyo. Bigwas! Dahil kapag official na yan, talagang lalabas kung totoong sinasabi nila na mayroong ibang utak ang nagmamaniobra sa pagpatay kay Doc Ortiga, di pa upuin natin si kahit kung makaupo, itong si GTR, para maisalaysay niya lahat kung paano nangyari. Kasi iba dyan, takot Hindi naman si GTR ang pumatay noon Hindi siya ang utak noon may alam pala kayo bakit hindi nyo ilalantad? Kung sino man yan, sabihin nyo sa akin. Bigwas! Bigwas! Ngayon, kung walang mailalantad, totoo. At least mapapanagutan niya. Kaya gusto ko siya manalo. Babasa nga muna ako. Umiinit din. Baka mamaya tumataas blood pressure ko dito Anton David, relax lang sir, Tom. Puso mo, hayaan mo mga yan. Kung mamatay man yan sila, hindi nila yan madadala. Totoo yan. Ito naman, Cordoba Ruin. First time kong buboto dito sa PPC. Ngayon, antaso po tayo. Bigwas! Ito naman, Bigwas! ako si GC. Huwag naman kayo magtigil, sir, sa komentary nyo. Kasi wala nang magtanggol sa mga taga-Palawan. Lalo po, walang masumbungan yung mga taga-ibang munisipyo. Kagaya dito sa Araceli, madaming korupsyon. Kasi sa kabila ng pagpapaliwanag ko sa inyo, kung gusto nating maiayos yung ating lalawigan, mantake mo, eto, bigyan ko kayo ng sample. Sir, ganito sir, inargabyado kami dito sir. Sir, itong lupa namin sir, kinukuha dito sir. Ito naman, ako namang si Ingot. Hala, sige, ganito, puntahan mo yan na, tawagan ko si ganito. Ayan ha, sabihin mo, pinapunta kita dyan.
Sir, ganito yung gano'n. Sige, puntahan mo yan dyan. Sa susunod na eleksyon, wag na ninyong iboto yan. Opo sir, opo sir. Pagdating ng malapit ng eleksyon, binigyan ng sobre ngayon. 500 lang. Pag sinabing wag na iboto, hindi. Sasabihin na nila, ang bait pala noon. Oh. Hindi ako pinasubo ninyo. Ako pinasubo ninyo. Ako pinanghaharang ninyo. Pag nakinabang na kayo, hindi na kayo lilitaw. Ibubuto ninyo uli yung mga grupo ng nangargabyado sa inyo. Ay ano, matino pa ba kayo? Ito. Atin mo nang tawagan man si Dong de los Reyes. Ha? Atin mo na siyang tawagan dahil ito po mga kabigwas, mayroon pong nangyayari ha. Mantakin mo, hinaharang na. Nilalagyan na sila ng spike. Mayroon ng mga hinaharang na mga may hinaharang na mga yung mga tauhan nila, yung kinakampanya habang nangangampanya sila, ay may mga tauhan ng politiko na talagang talagang namiminsala na. Mayroon pang isang lugar umano na hindi sila pinapapasok sa isang lugar. Ibig sabihin pinagbawalan na. Sino-sino bang mga utak nito? Yun mga kalaban sa politika? Kaya nga sabi natin, huwag ninyong iboto yung mga tiwali na yan. Magandang umaga, Dong. Yes, ito magandang umaga kasama kami. At narito nga tayo sa bahaging source kung saan natin inalam. At ito nga tayo nabangan. Saan kayo location ngayon dyan, Dong? Sa South ba kayo, Norte? Sa South kami kasamang Tommy. At kahapon nga ay nabangan nga ng mga hindi pa nakikilalang mga individual. Ang municipal coordinator ng Team Palawan na si Ginoong Mar Alba, sakay ng kanyang Imyo X Isuso kahapon ng hapon sa Barangay Sandoval sa bahagi ng Batarasa, Palawan. Sakay ng isang van ng mga sospek, isa umano sa mga kasama ng sospek ang pumaras sa sasakyan ni Municipal Coordinator Mar Alba at tinanong umano siya kung saan galing at sinagot naman ito ni Mar Alba ang tanong ng isa sa mga suspect na nasa Buliloyan umano. Sila at nakita ng suspect ang mga streamer at tarpaulin ng tumatakbong gobernador ng Palawan na si Eric Abig at Congresswoman Cyril Abig Saldivar at agaw pansin ang sasakyan ng mga kawani ng kasundaluhan na may dalang sample tikus machine na gagamitin umano sa nalalapit na halalan. Doon ay ligtas na nakalis ang sasakyan ng Municipal Coordinator Mar Alba at sa nasabing lugar at sa mga suspect na mga nakabunit. Linawin natin to ha. Ibig sabihin, hinarang sila. Yes, kumpirmado kasamang Tommy, kahapon nga ng hapon at hinarang itong sasakyan ni Municipal Coordinator Mar Alba doon sa bahagi ng Sandoval sa may bayan ng Batarasa. Okay, paano sila nakaalis doon na hindi sila pininsala ito ng mga nakabunit? May isang dumaan na mga kawani ng ating kasundaluhan na may dalang sample ng Ticos machine na gagamitin sa halalan sa Baging Sur. At kung kaya medyo nagpulasan itong mga suspect na ito at nakalis, pasalamat na rin lang at nakalis itong sila Mar Alba. Pero gabi na tumating sa bayan ng Katanantong. Hindi, sana ginawa nila pinara nila yung kasundaluhan at itinuro yun. Yung mga nakabunit na yon. Ibig sabihin, wala bang kapulisan na nagkalat ngayon dyan? Anong ginagawa ng PNP director natin ngayon? Kung ganun na lang ba kainutil ang ating mga PNP ngayon? Na halos nananakot na yung iba eh. Yes, kasamang Tommy, at kahapon nga, nung papunta tayo ng parting Aritoa kahapon, ay nagkandak ng checkpoint yung PNP. At doon malalaman natin kahapon, ay doon hindi natin malaman kung saan bahagi ito kahapon ng lugar. Nagkandak siya ng checkpoint at tinitingnan natin, minamasdan din ng inyong reporter na kung ano ang mangyayari doon, kung pabababain ba yung ibang mga sakay or pasalamat lang kasamang Tommy at diretso rin at wala rin ang problema kasamang Tommy, may impormasyon na nakatrating sa atin na mukhang hindi mahihirapan na tayong makapasok sa bayan ng Batarasa dahil sila na lang daw ang mga ngampanya doon. Yan ang isa sa kinababahala rin ng mga ating taga-subaybay at mga supporters nitong Team Palawan kasamang Tommy. Ay anong mangyayari nitong ano? Bakit
Sino ba silang magbabawal na pumasok sa isang bayan? Hindi naman kanila yan, mga piste ba yan eh? Ano ba, sino-sino ba ang nagbabawal dyan na pumasok ang mga kandidato? Malaya dapat sila lahat na talagang mga ngampanya, lahat-lahat ng sulok. Walang bawal-bawal. Ano bang klase yan? Mga utak, ano ba yan? Yes, kasi Ron Tumi, tama ka dyan, ano? At dapat ipara sa lahat yung isang bayan na pumasok man at palabas. Pero ang nangyayari dito kasama Tumi, medyo mainit talaga itong Team Palawan doon sa mga nakakatunggali nila kasama Tumi, ano? At yun nga, yung kanilang mensahe na pinaparating. At ito, isa pa lamang sa mga bagay na pananakot. At kahapon kasama Tumi, ay papunta tayo ng tagusan ng Rizal kahapon. At hinagisan ang mahigit 2 kilo na pako na malalaki yung tumba-tumbang sinasabi. Yun yung isa sa mga strategy nila na para maharang at itong sasakyan ni Congresswoman Cheryl Abwig kasama Tumi. At nakita ito ng isa sa mga supporters ng doon sa lugar kung saan nila ikinalat. At ay pinakita sa amin ang problema nito kasama Tumi. Naiwasan man namin itong mga kumigit kumulang na 2 kilo na sinasabing tumba-tumba. At yung na biktima, yung mga residente mismo doon sa lugar. O dapat doon sila magalit. Kung sino man, alam nila sigurado yung taga-Rayaan din ang gumawa niyan. Lalo nilang wag ibuto yung mga gumagawa niyan tumba-tumba na yan. Talagang kung ating babaybayin kasama Tumi, ano, at mainit talaga sila sa Team Palawan. Ito yung kumakatawan na sila kumatumatakbong Governor Eric Abig at akong Vice Governor Bonsidilio at si Congresswoman Cheryl Abig Saldivar. At ngayon kasama Tumi kung saan dito tayo sa bahagi ng Nara at kung saan ay kausap natin yung mga katutubo rito at sa ngayon ay nagsasalita si Congresswoman Bing Abing dito sa mga katutubo upang ibigay yung nararapat na mapakinabangan nila sa pondo ng gobyerno kasama Tumi. Sa bagay talagang iwan ko ba? Ito, mayroon nga dito nagtitext sa'yo. Okay, maraming salamat sa'yo, Dong. Yes, kasama Tumi naman ang ulat dito sa labas ng himpilan at numero 14 Dong. Yes, balik sa'yo. Okay po mga kabigwas, yan po ang kaganapan ngayon dyan sa Southern Palawan. Mayroon nga dito nag-text din na sinasabi na pareho lang naman yan sila. Panahon noon, sila naman magkakasama. Sila yung utak ng 3-in-1. Tapos ngayon sila naghihiwa-hiwalayan na naman. Pero sa totoo lang, iisa lang yan sila. Kita nyo, pati mga mamaya naguguluhan na. Okay, bago natin basahin muna natin, sabi ni Mian Cortez, sana wag naman tangahan ang mga butante. Good morning Sir Tom, pabati ako dito, New Market. Mabuhay mga taga New Market. Dapat sa bago tayo. Wag ninyong ibuto niyong luma. Grabe, dami ng inargay biyado, lalo na ang Damasco. Lahat sanang bumibili sa inyo, sabihin ninyo, pakiusap lang, wag ninyong ibuto si Damasco. DJ Lovers Ostaris, yang nuno para hindi dumami, tanggalin nyo lahat ng punso. Oo, pausukan natin na asupre. Larsian, yan sana. Ang iba naman sa sardinas na lang, pero may 1,000 palang nakaipit. Ang lupit ng bigayan sa panahon ngayon, gawa talaga ng paraan ang mga demonyo. Yan. Rodilla, yari ka kay Elgin, manalo yan, sir. Kahit manalo yan, makipagsuntukan sa akin yan. Sabi ko nga ilang bisis ko hinamon yung animal na yan Laki ng agabi, pati ako pinisala niyan. Etos binitbit ba? Walang Elgin, sabihin mo, tanggapin mo lang. Ewan ko lang sa'yo. Dami mo lang pinisala, hindi lang mga kapatiran ng iglesia. Pati ako nabibiktima ninyo. Eto naman, Teddy Panuga, good morning po Sir Tom. Okay mga kabigwas, bago tayo magpaalam, basahin muna natin. Panghuli, ato si Ricardo Almirol.
DM ka, Tommy, sana wag ibuto mga politikong makalini, makakabag kasi yan. Makakabag kasi siya. Ito wala na. Okay, mga kabigwas, ako po'y pangsamantala na rin magpapaalam sa inyo. Ulit tayo magkakasama sa araw ng bukas. Ako po'y pangsamantala na rin magliligpit. Ito lang ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kung kayo may nalalamang katiwalian, kapalpakan, pang-aapi ng mga opisyal sa lipunan, huwag po kayong mag-atulili. At ubus na sa aming himpilan. ang oras mo. Lalo na po sa programang ito. Huwag po kayong matakot. Laging tandaan, ang takot ay nasa isip lamang. Ako po si Tommy Abilii, ang inyong sumbungan at sandigan para labanan ang mga katiwalian. Ako ang inyong Bigwas!